Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo. The conversion of Saint Paul. Hilingin natin sa pagdiriwang na ito na nawa katulad ni San Pablo, maging bukas din ang ating mga buhay sa isang pagbabago para laging maging mas mabuting Kristiyano at tagasunod ni Jesus araw-araw. Aminin muna natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at muli tayong dumulog sa Diyos na nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo, sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan
sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggos sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng mga matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Tugon niya. Nakita na mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon day na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayo ka't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayo ka't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig naukol sa ate dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayo ka't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo, the conversion of Saint Paul. At kapag narinig natin yung salitang conversion o salitang pagbabagong buhay, marahil ang unang bagay na pumapasok sa isipan natin ay pagbabagong buhay mula sa kasamaan sa pagiging mabuti. Pagbabagong buhay mula sa pagiging makasalanan sa pagiging banal. At hindi naman po mali ang pag-unawang ito, no? Because each one of us is already and always called to conversion, no? Lahat tayo tinatawagan araw-araw ng Panginoon sa isang pagbabagong buhay na talikdan yung ating pagiging makasalanan at mamuhay lagi sa kabanalan. Subalit kung pinakinggan ninyong mabuti ang kwento ng pagbabagong buhay ni San Pablo na ipinahayag sa ating unang pagbasa, parang hindi ata applicable ang pag-unawang ito sa salitang conversion. Madalas narinig natin sa banal na kasulatan yung mga kwento ng pagbabagong buhay, kagaya ni Mateo o ni Sakeo, na mula sa pagiging maniningil ng buwis, si Sakeo nagbagong buhay, tumulong sa kanyang kapwa, namuhay ng tama. Si Mateo mula sa pagiging maniningil ng buwis, naging apostol ng Panginoon. Pero kung pinakinggan nyo ang kwento ni San Pablo, iba ang kanyang pagbabagong buhay. Si San Pablo ay namumuhay bilang matuwid na tao, bilang matuwid na Hudyo. Yan ang ikinuwento sa atin at ipinahayag ng unang pagbasa. At bilang matuwid na tao, sinusunod ni San Pablo anuman ang hinihingi at inuutos sa bawat Hudyo, sa bawat sumusunod sa kautusan ng Diyos, sa kautusan ni Moises. At dahil dito, yun din ang naging bunga kung bakit inuusig niya ang mga sumusunod kay Jesus. Ang mga Hudyo na tumatalikod sa kanilang pananampalataya sa iisang tunay na Diyos at sa mga kautusan ni Moises. Hindi masamang tao si San Pablo, sapagkat sabi ng unang pagbasa, siya'y matuwid at namumuhay ayon sa tamang buhay ng mga Hudyo. Pero kahit na si San Pablo ay namumuhay ng mabuti at matuwid, siya pa rin ay tinawag ng Diyos, tinawag ni Jesus sa isang pagbabagong buhay. At anong pagbabagong buhay ang pinatawag sa kanya ng Panginoon? Isang pagbabagong buhay na mas maging mabuti, na mas maging matuwid bilang tagasunod ni Jesus, bilang apostol ng ating Panginoon. At ito rin ang panawagan sa bawat isa sa atin. Marahil ang bawat isa sa atin
ay hindi naman talaga masamang tao at hindi naman gumagawa araw-araw ng mga kasamaan sa ating sarili at sa ating kapwa. Subalit ang bawat isa pa rin ay tinatawag ng Diyos sa isang pagbabagong buhay na mas piliin na maging mas mabuting tao, mas maging mabuting Kristiyano araw-araw. Pwede naman nating sabihin, Father, hindi naman ako masama. Nagsisimba ko araw-araw, nagdarasal ako, nagro-rosaryo, nagnonobena, naglilingkod pa ako sa simbahan. Hindi naman ako masamang tao. Pero kung tatanungin kayo, hanggang doon na lamang ba ang inyong pananampalataya? Hanggang doon na lamang ba ang inyong relasyon sa Panginoon? Ang pagbabagong buhay, maaaring tinatawag tayo na yung pananampalataya ay hindi lang manatili sa loob ng simbahan, kundi sana maisabuhay natin sa bawat ugnayan at relasyon natin sa mga tao sa paligid natin, sa mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa trabaho, kasama natin sa pamayanan, o kahit yung kasamahan natin sa simbahan. Nararamdaman ba nila na isinasabuhay natin yung ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon? Mga kapatid, katulad ni San Pablo, tayo rin ay tinatawagan sa isang pagbabagong buhay na laging piliin na mamuhay ng mas tama, mas matuwid at mas mabuti bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod ni Jesus. Mabuting tao na tayo ngayon, pero sana piliin natin na mas maging mabuting tao, mas maging mabuting Kristiyano, araw-araw, mga mabubuting tagasunod ni Jesus. Sa ganitong paraan, ito ang magiging pinakamagandang instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita sa ating kapwa-tao. Si San Pablo ay naging magaling na mangangaral at apostol, hindi dahil sa magaling siyang guro o magaling siyang tagapagpahayag, kundi ipinakita ni San Pablo sa kanyang pamumuhay ang pananampalatayang kanyang ipinahahayag. Ito rin sana ang maganap sa bawat isa sa atin. Hilingin natin ng grasya na nawa patuloy tayong makapagbagong buhay at mas lalong maging mabubuting Kristiyano at mabubuting tao araw-araw. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nawa patuloy niyang baguhin ang ating mga puso at kalooban upang piliin na mas maging mabuting tagasunod ni Jesus araw-araw, kagaya ng ipinakita ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ng walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong humihiling ng ating dasal, gayon din ang mga intensyon at pamisa na inaalay sa pagdiriwang na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, abang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabagong buhay sa aming puso upang patuloy kaming magsumikap na mas maging mabuting mga Kristiyano araw-araw sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritong Santo na ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para maipalaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan
ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Pablo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating iisang Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kayang mapagtangkilik, o Anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit o lupa, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan
ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong nagbabagong buhay at mas naging mabubuting Kristiyano araw-araw. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,